lang yun. Yung andar na lang yan ha. Sir, turo rin dyan ko lang. Tuturin doon. Tikit nyo lang. Ang tiyuhin ko, nag-design lang. Nasa low side. Yun ang hindi ko makakalimutan din. Nasa kung ano natin 60 square meter per ton, nag-design siya ng 18. Yun, ano naman talaga, magaling naman yun talaga eh. Nagkataon lang na siguro na ganun. Mababa yung design niya, pero lumamig. Pero hindi ko susugal yung sarili ko doon. Maganda yung pagkaka-analyze niya. Pero sisimula pa lang ako, ganun na nangyari sa akin kagad ano. Pero hindi ko gagawin yun, ayoko. Hindi mo na, pipicture mo na, nag-predict ka na low side, tapos lalamig ay hindi. Ako, malabo yan. Mahirap sumugan. Okay, so balik ko rin tayo sa picture mo. Ang manual cooling load calculation ko sa inyo ay ito. Nasa Jollibee, no? Itong picture na ito galing sa libro ko. Ito, bili ako lang. Ito, heating and cooling load. Nasa Sumart pa ako nito. Ito, magkasarili na ako. Hindi ako magdadya ko na. Bili ako nito. Yan, tuturo ko ngayon, ano? Mabawin ko yan. Magkano bili ko dyan? 3,000 yata bili ko dyan. Okay, so dining area, parang Jollibee. Merong kitchen. Kitchen ba yun? Yes, sir. Kitchen, yan. Kitchen na kita nyo, no? Ayan, may bintana. Yung solid na, ano, is wall. Ayan, dining area. Sa kitchen, automatic yan mag-exhaust ka. Exhaust ka. Kasi hindi natin alam kung saan ang lutuan. Saan ang lutuan dyan? Wala, no? Nilagay. Baka ito lutuan. Nasa gitna. Ito, mga lutuan? Kitchen na lang. Ngayon, may tuturo ako sa inyo na may rule of thumb ka. Pag ganyan kitchen, hindi mo alam kung saan ilalagay yung exhaust or yung hood. Hindi yung hood. Luluto ka, kukunin niya yung usok ano. Okay, kinuha niya, tatapon niya yun. Yan. Kumuha siya. Anong pa rin-replace mo? Outside layer. Pwede ka outside layer ang kunin mo. Pwede yun. Ilang outside layer? Equal dun sa Equal to sa kinuha mo. Tinapon ko. Pareho lang. Wala pa magiging problema ito sa dining area. Equal. Kung ano yung tinapon mo, yun na ibabalik mo. Neutral. Neutral. Baka bisan, lumipat yung hangin dun sa dining area. Makakamoy yan. 20% sir. 20% na Sa outside. ano, mas kulang o mas marami? Mas marami. Mas marami? Mas marami? Sagot! Marami. Sagot kayo, sagot. Marami. Ayan. Magsalita kayo sa akin. Pag sinabi ko sa inyo ang katwiran, suko kayo. Pinasagot ko muna kayo. Pinasagot ko muna. Okay. Hindi ko pwedeng mas marami yung fresh air. Bakit? Mga amoy yung dining area. Bakit pupunta yun doon? Exhaust ka, mas marami yung mini-check mo. Punta yung amoy doon sa dining area. Dapat yan negative. Marami yung tinapon mo kasi doon sa i-inject mong panibago. Mag-LS ka ng 20%. Negative yan. Pumunta sir, negative. Pumunta yung aircon. Kaya nga
12 square meter pata ng dining area. Lalamigan mo. Nakuha. Nakuha kayo yung design. Ngayon, yung exhaust, ay tuturo ko na yun. Press na press ulit sa bumbunan ko eh. Yung exhaust dito sa kitchen, pag wala yung hood location, kung saan nagluluto, pwede mong tirahin sa puwet. 50 cm per square meter. Sulat. At baka tanong ko yan, 50 cm per square meter. Siyempre, medyo natatakot ako. 100 cm. Sige, 100. Doble mo na. 100 cm per square meter. Unin mo na kitchen times 50 or 100. Yun ang tatakot mo na kitchen exhaust. Less 20%, yun ang pressure mo. Okay. Shocking. Ito, pwede na pwede. Huwag naman dito discuss. Kailan handbook, dining area 30 by 40. Tingnan natin kung 30 by 40. Ayun o. 66. 66. Pwede pa lang septic tank to kung independent siya ha. Yan, kunyari yan, Jollibee yan. Ilagay mo sa isang kanto. 66, septic tank pa yan. Hanggang 100. Ano yung septic tank sa Fosinic Group? Hanggang 100. Pag 100 pa na yan, hindi na pwede. Sewage treatment plan. Ba't mo alam sir, master plan na yun? Naluwasan, tubero. Okay, so fast food restaurant located in Manila, Philippines. Ito ang ASRAI 19.1. Lagi itong pabago-bago. Nakakatatlong bilhin na ako nito. Hanggang sinawaan na ako. Ang bago nito is 2022. Ngayon, 2023, 2025. Magbabago na naman. Ito ang hawak ko nung 2010. Ito na yata yun. Okay. Ngayon, ano so ay 14.22 degrees north latitude. 121 degrees is longitude. 75 feet above sea level. Yung 93 degrees Fahrenheit, 1% down nung time. Nagiging 93. Hindi naman 100% sa isang araw 93 degrees Fahrenheit. Ilan yan sir? 33 o 34 degrees Celsius yan. Kaya lang ngayon, mainit na no. Okay, so 10 feet ceiling dining area with 5 feet overhang. Ano yung overhang? Yung mga bintana may overhang na ano, para hindi direkta na tatama yung ano, yung direct sunlight ng araw. So may yan siya, overhang. Glass door is 0.25 inch acrylic. Dapat alamin ito sa isa. Lahat ng materialis yan, magiging arkitekto ka. Okay, design outside condition. 95-60% relative humidity. Ang inside natin, 75 to 50%. So ano to? 72 to 75 degrees Fahrenheit. Okay, itong volume factor, mag-diretso ko mamaya. Window yung factor, kailangan natin ito dahil kukunin natin ang heat load niya. Kukunin load ka, pero heat load ang kukunin mo. Makukupitin. Okay, ang gas is 1.14 BTU per hour per square foot degrees Fahrenheit. Kailangan mo ng area ng gas para makuha mo yung BTU per hour. Yung degree Fahrenheit naman, delta T. Outside, inside. 95, 75. Laging 20. Okay, sunod. Ay, sasino na natin mamaya yan. Medyo mahaba. Medyo painstaking to, no? Ngayon, yan, dyan mo i-apply yung tinuro kong yan. Diyan ka naman, dyan mo na babanatan yan, psychometric. I see you then. You see me again. Okay. Saka natin discuss to ha.
Okay, so balikan ko muna ito. Yan. So, yung condition space, ayan ang iakap ko lahat. Transmission, wall, glass, roof. Gusto lang mo, yung infiltration, wala kang magagawa dito. Bukas pinto, bukas sarado ng pintuan. Pero rule ng aircon, dapat lagi siyang pressurized. Hindi dapat kapasok ang outside. Pressurized dapat lagi ang aircon. Kasi pag nag-infiltration, makikita mo yung ceiling mo, yung wall mo, malamig, pumasok yung outside, pag may certain portion niya mag-moist. Sama, wala dito pumasok, hindi mo lang kung saan mag-moist yan. Dito, sa flooring, saan ang gagaling yung tulo? Yun, outside air yun. Pag infiltration, automatic, may ano yan. Ngayon, pag mag-introduce ka ng outside air, hindi mo i-inject sa loob ng kwarto, doon sa loob, sa likod ng coil. Ang dami ko nakikita ng design na gano'n. Bakit mo i-inject yung pressure mo sa ano? Sarap sa bumutan. Sa likod ng coil! Sino teacher mo? Estudyante ba kita? Wala lang, natagdag ko lang. No? Hindi dapat i-inject yun doon. Yung mga mo sa ba't mo i-inject doon sa ano? Doon sa loob ng area. Sir, pressure yan eh. Hindi dyan. Susukitan pa kita. Doon sa likod! Gusto mo sa likod ng bumbunan mo. Hindi mo alam eh. Alam nyo na! Alam niya, papatungan mo kayo. No? Pressure control sa likod ng coil. People, bakit kasama people? May metabolism, no? Lalo tumigod ka. Pag biyot ka, pag sa pawis ka, iba ang sensibility doon, iba ang latent heat doon. Lights! May hindi na sigurado, sensible yan. Dito makikita mo, yung sensible. Yung may MW, may moisture. So, yung infiltration moisture yan, sige. Inject mo yan, may moisture yan. Pressure, itong dalawang ito, inject mo sa likod ng coil, mawawala yung moisture mo. Okay, yung people, pawis-pawis, wala kang magagawa yan, tutuyuin niya yan. Eh, pag pawis ka, huwag ka na magpapaypayan kung naka-aircon. Hindi na kailangan paypayan. Check na automatic na kukunin niya yung moisture mo. Power, wala kang moisture yan, makakuligan ka dyan. Appliances siguro, yung kettle yan. Nag-iinit, may tubig. Material, pag may basa, may moisture yan. Okay, dapat yung moisture, kontrolin mo, mag-condense dapat doon sa evaporator coil. Okay. Cooling load form na tayo. So, nakadownload na sa inyo, ha? Hindi ko na i-screenshot, ha? Viber nyo nga sa akin, para i-download ko. Yung heat load. Cooling load form. Ayaw na screenshot. Screenshot na lang yung table sir. Table. Sino ka? Papa? Pag naituro ko siguro ito, kuling load yung Shumart. Napakasulang naman siya. Ano ito? Dalawa ba ito? Dalawa? Kasi ano, maalamo ko sa lahat. Papagawin daw kayo ng Shumart. Ang gusto daw natin. Ang gusto daw natin. Hirap kasi anihin nyo pa yung tribal temperature nun. Mahirap yan eh.
point ba ito na? Para ito, hindi kami kaligin na lang. Ba't ka nagpapayin? Kaya kung tayo, mag-absorb ng moisture yan. Okay, titigalan muna natin ito. So, nakita nyo, glass, skylight. Chapter reference 3 and 4. Kaya dapat sa ninyo. Hindi ko may tuturo lahat to. Dapat alalayan nyo lang, basa lang, libro. Yung chapter 3 and 4 ng career, kayo dapat magbasa. Hindi ko ma-discuss lahat. Okay, ngayon. Solar gain glass. Pag solar ka lang, huwag kang titingin ng wall, ha? Yun, nakita mo yun, solar gain glass. Okay, kukunin mo yung, nakalimutan ko na itong with storage at without storage. Dito na lang tayo sa with storage. Okay, so kukunin mo yung area niya. Square feet, yun. Square feet. Ngayon, kung ano exposure? North, south, east, west, ilalagay mo dito. Kunyari, kung 20 glass yan, lalagyan mo ng yung glass mo, i-identify mo kung nasa north, south, east, west. Kasi may kanya-kanyang factor yan. Turo ko mamaya, pero discuss mo na lang muna dito. So, kukunin mo yung area niya, square feet, yung sun gain or temperature difference, itidirect ko. Yung isasaksak nyo dito, itidirect ko ngayon dyan, ulat ko. Pero kukunin mo muna yung area niya, no? At saka location niya. Then, factor, kung di ako nagkamali dito, 0.9174 at 1.074. Okay, tingnan natin yung kunin load ko muna. Mas madali siguro magiging buhay. Pag ganitong, saan yung solar gain glass? Yan. Bakit tumalong sa, ano sa isa? Wala. So, punta lang sa second page na. Yan ang second page. Sa taas? Wala na eh. Sulat ko, no? Ayan, solar and wala akong number 1 nga lang, natakpan. Pero tingin ko yan lang eh. Tatlong exposure lang. East, southwest. Wala north. Tingnan natin mamaya yung picture mamaya. So, kinuha ko yung area. Ayan ang area. Sabihin niya, dalawa ano yan. Dalawa dito, dalawa ulit doon. Ngayon, ito yung mga factor. 0.64 at 1.17. 12. Ito yung temperature difference ninyo. Naiiba siya, oh. East, southwest, 12, 11, 164. O, didirect ko yan. Dito ko didirect ngayon yan. Siguro mga 4 na meeting tayo dito. Okay. Nakita ko lang ng bird's eye view. So, yung factor is 0.64 at 1.17. Saan nakuha yung 1.64? Balikan ko na ha. Binigay yata ito. So, nasa materialis na ito. Ayun. Window yung factor, glass yan, 0.64. Given na. Ngayon, pag hindi given, maghahanap kayo sa table ng carrier. I-derive nyo. Paano i-derive? Kasabihin ko. Tira ko kung madano ka. Paralan nyo na sa akin lagi. Napakahirap ituro nito. Okay. Turo. Kinuha ko yung area, itong factor, i-derive ko. Yan, tingnan nyo, sinamarize ko na, no? Yan ang buong glass. Ngayon, transmission, gauge walls, and roof. So, tingin ka lang sa wall, magkatitingin ng glass. Balikan ulit natin. Ito yung may factor ako na 20, 22, 32 na iba, oh. East, southwest, sun. Bakit sun? Nasa roof eh. Okay, nasa roof siya. So, ilagay ko lang ng sun. Kunin mo yung area ng roof. Ito yung factor. Ito, i-direct ko. Depende yan sa
So, number 2 na tayo. Tingnan mo na natin yung cooling load to. Medyo mahirap pa, no? Ang dami. Yan ang tubuto eh. Yan, solar transgrade walls and roof. Yung wall na yan, hindi mo lang kukontrol sa apat yan. Kahit na ang daming wall yan, 100, ilagay mo dyan yung lahat. Table 90, 62, hindi direct yan, hindi direct ko to. So, temperature difference, factor. Ayun, trans gain, except walls and roof. Ito nyo, all glass. Yung all glass na yan, nakabilkin na. Wala na akong magagawa dyan. Hindi ko alam kung bakit nilagay yan dyan, pero sundin mo. Yung all glass na yan, yung nakuha mo ditong glass, ilalagay mo ulit dito. Kunyari, nasama mo na dito, no? Baka natutulog kayo. Tapos tatanong-tanong na naman kayo sa akin. Yung all glass na yan, sir, paano kinukuha yan? Kunin mo yung all glass dito. Ilalagay mo ulit dito. Nakabuilt-in yan, hindi ko alam kung bakit nilagay mo. Ano? Okay pa sa inyo? Ako, sir. Okay pa ha? Okay. Yung wall na may partition na walang aircon, sasama mo. Bakit? Gusto mo ng init yun. Yung ceiling, floor. Itong floor, dati pinatanggalan tubig ko to. Rodel, ang floor! Zero yan. Naku, bakit nag-zero yan? May magma doon sa ilalim, mainit yan ha. Pag sumikat ang araw, gagapa, mainit. Wala tayo eh. Under pa tayo eh. Pero ngayon, meron yan. Well, dito sa taas, pag naka-aircon yung sa ibabaw, zero. Sunod-sunod na yan. Kung ano, walang roof yun. Infiltration, nako! Kung maglalagay ka yan, allowance mo na. Bawal magkaroon ng infiltration ng aircon area, ha? Ang dami ko na tinurumulsok na ano yan, na naglagay nagkakaroon ng moisture. So, never! Kung maglalagay ka dito sa item na to, share allowance mo lang yan. Kasi may ano yan, may heat yan. No problem sa iyo. Okay, currently, tao, diyan mo na ngayon isasama ko. Bakit tumagalaw? Tumagalaw ano? Nakakamay kasi ano? People! Kukunin mo sa sibulit yan. So may table yan sa carrier ng book. Hindi ko naman may isa-isa. Power, kung may kilikili power. Buwet power. Okay, kung may motor yan, lalagyan mo. Paano may convert? Wow. 3.42. Kaya may kilowatt yung motor. Or ano, yung heating element, may kilowatt. Times 3.42. BTU per hour per kilowatt. Automatic BTU per hour na. Kasi ang hapon natin dito, yung dito sa nasa right side, umaga na. Itong nasa right side na to, puro BTU per hour yan. So pag nakakilowatt ka, multiple na ng 3.42. Ayun no? Ayun 3.4. Ito yung 3.4. Ayun no? 3.4. Yun. Okay, appliances. Isa-isa mo yan. May table sa kailangan book na kung ano yung makikita mo doon sa ini-heat load mo na appliances. Pwede mo tingnan doon sa kailangan book kung ano yung heat gain niya. Okay. Storage pack, storage. Wala na yan. Kung may storage, nilagyan mo. Safety factor. Page 113. Tingnan ko kung ilalagay ko. Ngayon. Pag kasama mo na lahat yan, room sensibility na yan. Yung factor na lang utak mo ha. Bakit gumagano ng ganyan? Okay. Sunod. Meron pang effective room sensible heat. Meron room sensible heat, may effective room sensible heat pa. So sasaksak mo ito ng utang muna. Utang muna ako kung paano ko. Utang muna ha. Tapos may effective room sensible heat. Hit ka na. Dati hit naman ngayon. Wala kang infiltration dapat ha. Ngayon, yung people, Steve, may latin hit yan. Table din ang kailangan mo. Okay. So, dito na tayo sa kabila.
explain ko na lang. Habang nag-ano tayo, habang nag-compute. Ngayon, paratos dew point, meron kang effective sensible factor. Inamplit natin yan. Room sensible tsaka total hit. Ngayon, paratos dew point, kukunin mo through psychrometric chart o sa libro. Saysay natin yan. Ngayon, dehumidified CFM, pipila pa muna lahat ito. Kuha mo ang CFM. May bypass factor, paratos dew point, sasakan natin lahat yan. Supplier quantity, tapos entering dry valve, leaving dry valve. Saysay natin yan. Tingnan ko lang yung cooling load to. Ano ito? Xerox nyo, kung gusto nyo palaminate, no? Pamaypayin nyo. Ganun nyo, kailangan ganun nyo, para kasi baka mabugbog yan, pagka papunta kayo sa akin, tututuro kayo, mabubutas yan. No? Diretso yan, no? Nasa inyo, ano, butas na sir. Palaminate nyo ha, para pumaypayin nyo pag tinatanong ko na kayo, no? Pinagpapawisya na kayo. Ito, balikan natin ito. Ito. Ilan yung sa ground? Ayan, o. 2 video per hour per square foot. Anong degree Fahrenheit? Hindi natin, yun lang, matulay natin ang fine yan. Saan nakuha yung fine? Eh, nabasa ko. Infiltration, lagyan mo ng kalawan siguro. Ano? Yan, sige. Ilagay mo yan, papayag na ako. Bakit nasa konti ko mo yun? 0.5 air change per hour. Siya yung infiltration ko ng cooling load, yan ang nilagay ko. Automatic yan sa isang no construction at all building. Wow, all building siyempre maligi na yun eh. Ano to? Marami ng traction. So 1 air change per hour. Pag new building, 0.5 lang. Ngayon, ang velocity ng air sa naituro na to, no? 50 at 100. So 50 ang minimum mo, 100, masyado na baka ilipad na ako dyan, ano? Huwag ko naman gagawin 30 to 100. 2010, walang galaw ang hangin. Tama ba? Walang galaw, ano? Masyado mabagal, walang galaw. Masama naman yun. Okay. Narinig niyo sa akin yun ha? 10-20 huwag nyo gagawin. Hanggang 50 lang. 40 pwede pa siguro, pero 30-20 huwag na. Bakit? Meron akong table. Palala nyo ulit sa akin. Okay. Okay, fans, without air circulation. Ayan, 5 degrees Fahrenheit, head to feet. Head to feet, 5 degrees Fahrenheit. Pwede natin multiply dito. Ano to? Kung medyo sumobra ka, bawasan mo lang ng konti, no? Ganun lang naman dito, doktorin mo na. Diyan ka magdodoktora. Ngayon, ang tao, 50 cm per person. Yan na, pwede itong gamitin mo. Doon sa, hindi naman infiltration yan eh. Yan ang amount of oxygen mo. 15 cm per person. So, meron kang total CFM sa buong, yan, itong room na to. Yung total CFM ka, divide mo ng 15. Number of persons. Ibig sabihin ng kompleto yung... Okay, mali. Kunin mo yung total CFM, divide the number of persons. Dapat papasok dito. 15. Total CFM ng kwarto, divide number of persons. Dapat lalabas sa 15. Pag 10, 11, 10, kulang ang hangin mo. Kasi ano, minimum CO2, 0.1% parts per million, o yan ang CO2 mo. Sir, paano po pag sumobra, sir, sa 15? Sa 20. Naninigarilyo na yun. Paano naninigarilyo? Hindi, naturo sa amin dati. Suntuhin ko. 25-7 per person doon din ang naninigarilyo. Utang mo yun, pag sumobra ha. Pag sumobra, palisin mo yung tao, no? Sa bubong. Tumal ko na sa bubong. Okay. Ngayon, air leakage. Mag-allowance ka, ha? 0.1, 0.5, 0.6 cm per square foot.
Ang electrical mo, ayan, ito paglaruan mo, no? 0.5 to 4 or 1 to 2 watts per square foot. Office area 1.5 square foot. So meron kang area, kuha mo kuryente. Take note nyo ha, o pwede nyo gamitin sa akin yan. Ngayon, 0.3 inch water gauge. Ito ang minimum pressure sa loob. Yan ang pressurized dapat ha. Ilan sa Pascal yan? Paano kung sa Pascal? Times 248.8 Pascal per inch. 0.3 inch water gauge times 248.8 Pascal per inch. So, pumunta ko lang ng 248 yan. 0.8. Wala nga sir, ayaw pong gawin 250 ha. Mas mapabilis sa akin 248 eh. O, ito lang may yung may shaded portion may moisture ano. Ito lang, wall, door, for moisture, people, meron, appliances, ventilation, ventilation. Okay. Magdi-drive tayo ngayon. So, gusto mo break time muna? Gawin muna ako. Rosa ba? 7. So, bukas wala naman tayo eh, no? Gawin niyo yung design nyo, ha? Dito na ka, baka